Focus na kayo sa ginagawa nyo. Huwag na kayong nakikipag-away sa aming mga congressman dahil mas magaling kami sa inyo. Hindi naman nila sinabi yun, pero parang gano'n na rin. Napakinggan nyo to. Pag-atake sa Kamara, yan pong hirit ni House Speaker Martin Romualdez, kasunod ng patuloy nilang akusasyon na ang Kamara ang nasa likod ng People's Initiative. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May mensahe si House Speaker Martin Romualdez sa Senado. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Ay, ew! Pucha, wala pala kayong mga senador eh. Ano, ha? Sabi niya, 24 lang kayo. 24 kayo, 300 plus tong minamanage ko. Kulang-kulang 400 kami. 24 kayo, magtrabaho kayo. Ha? Magtrabaho kayo. Panis. O, kita mo naman gaano kayabang tong si Romualdez. Tas gusto maging presidente niyan, ha? O, sa susunod, pag presidente niya, sabihin na, "Pistoy kayo mga Pilipino, fall in line." Puta mga patay gutom kayo. Fall in line. Bibigyan ko kayo ng ayuda. Relax. Alam mo, matindi to. For the first time in history, gusto magsuntukan ng mga taga-Congress versus sa mga taga-Senate. So much for unity na kanilang slogan noong 2022 elections. Sa lahat ng United, sila yung nagkakagulo. Siya, diba? Ay, nako po. 24 lang kayo. Pagtrabaho kayo. Nakikita ko sa inyo, nagtatrabaho lang si Bongo. Nakikita ko siya, ikot ng ikot sa buong Pilipinas. Malasakit. Health center. Ikaw ba to? Yung post mo sa social media, lagi kang kumakain. Kung hindi mo binakol, nag-iihaw ka sa bahay mo, kumakain ka ng yung mga tinatinapay dyan sa Mindanao, tapos motor ka ng motor. Ikaw naman, JB Ejercito, kung hindi ka nagmumotor, nagbibisikleta ka. Tapos panay ang punta mo sa Binondo, kain ka ng siopaw doon, galit ka naman sa China. Ikaw naman super ate, TikTok ka ng TikTok. Ikaw, Binay. Hindi ko alam ba't hindi kita makita, baka masyado lang madilim. Ito si Coco Pimentel, naririnig ko to. Sino pa? Si Loren Legarda, nakalimutan ko na nga na senador yan eh. Sino pa? Yung mga fina-follow nyo. Si Robin. Kahit naman papano, very vocal siya sa kanyang page. Kapag patungkol sa mga advokasya niya. Sige. Si Lito Lapid, matagal ko nang hindi nakikita sa Senado sa ang probinsyano. Doon ko na lang siya nakikita. Sino pa yung mga senador na ako sina-follow ko kasi yan eh. Si Senator Bong Revilla, nakita ko naman nakaraan panay ang punta sa piyesta. Pero okay lang yan, artista naman yan. Sino pa? Si Alan Peter Cayetano, yung 10,000, hinahanap niya pa hanggang ngayon. Sino pa? Di ba? Si Tulpo, ang daming sinisimulan, ayaw naman tapusin. Gano'n. Parang, grabe kinawawa mo. Grabe naman to si Secretary, si Speaker Martin. Masyado mo namang kinawawa yung Senado. Ulitin natin sinabi niya, 24 lang kayo, magtrabaho kayo. Get your act together. Focus. Okay? Hindi kayo focus. Alam nyo, last time, sinabi nito ni Speaker, ang dami nilang ipinasa sa Senate na mga batas na dapat pag-aaralan nila. Hanggang ngayon daw, wala pa silang nagagawa. Yun yung unang batikos nito ni Romualdez sa Senado. Hindi ko nga alam bakit hindi pinansin na Senado yun eh. Oo eh. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress.
and maintain parliamentary courtesy. Lest 300 congressmen start picking on, well, the delays that you have caused. Ayun! Ang sakit nun sabi niya, kayong mga Senado, the 24 of you, keep your acts together. Focus. Focus. Stop hitting on Congress. The 316 congressmen are waiting for you to check on their on the law na ginawa nila. Kasi yun yung sinasabi ko sa inyo noon pa, di ba? Na sinasabi ni Romualdez na ang dami daw pending sa Senate na mga batas na ipinasa na nila doon, na waiting na bumalik sa kanila para maging kumbaga maging solid na. Di ba? So sabi ni Romualdez, wag kayong mag-focus kayo, ang dami namin pinasa sa inyong batas, wala pang bumabalik. The nation in legislation. Okay? Sinabi yan ni Ulitin natin Pucha, parang okay. Puro kayo drama Okay? Di ba matindi yung binitawan ni ni speaker na yun, talagang latay sa mga senador yan. May mensahe si House Speaker Martin Romualdez sa Senado. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. All right? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary courtesy. Lest 300 congressmen start picking on, well, the delays that you have caused the nation in legislation. Okay? Okay? Pucha, ikaw ba hindi ka mapipikon? Yan yung sinasabi ko sa iyo, Mig Subiri, noon pa. Masyado ka ring ewan. Imposible, hindi nyo kilala na ganito ugali nito. Alam nyo na may lahi yan. May lahing impacto yan. Tsaka kasi kayo masyado kayong petiks. Interesado ako sa mga batas na pinasa nila kung bakit hindi pinapansin ng Senado. Ano kaya yun? Bawal yun May turnaround time silang sinusunod Bakit hindi nagko-comply ang Senate doon? Sabi ko nga sa inyo, itong administrasyon na to at itong mga senador at congressman, nagpapalakihan na lang ng betlog Ibig ko sabihin, yung ego, yung pride, nagpapataasan na lang sila ng pride. Sabi ko nga sa inyo, wala ni isa sa mga yan. Ang priority, yung bayan. Ang priority nila pare-parehas, yung pride, yung ego, at yung kanilang, alam mo, yung machismo. Ayun yan. Sinabi yan ni Romualdez matapos patuloy na akusahan ng mga senador ang Kamara bilang nasa likod ng isinasagawang pagkalap ng pirma para maamyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Isinantabi pa ng Senado ang resolusyon para sa pag-upo ng... Delikado sila, mananalo ang Congress sa suntukan. Kasi congressman yung kapatid ni Pacquiao si Bobby Itlog. Kilala nyo ba si Bobby Itlog, yung kapatid ni Pacquiao? Congressman yun. Yung walang ginawa sa boxing kundi mansuntok ng mansuntok sa bayag. Kaya si Bobby Itlog ang tawag dun si Bobby Pacquiao. Wala na si Pacquiao sa Senado. Paano sila mananalo sa suntukan? Pero maganda nga yan, no? Battle of the YouTubers featuring Congress and Senate. Diba? Para masaya. Kongreso bilang Constituent Assembly para baguhin ang ilang economic provisions lamang ng konstitusyon habang patuloy na umuusad daw ang People's Initiative. Sabi ni Romualdez, ganito rin ang nangyayari noon. At ng mga House of Representatives nakapasa ng mga resolutions to revisit the charter. Pero nagugulat po ako pagka na-transmit na sa Senate, parating dead on arrival, parang ayaw pag-uusapan. Kayo naman pala Senate para kayong Amang Rodriguez Hospital dyan sa Marikina. Doon daw pag ipinasok, kahit na ang sakit daw sinat lang, putya namamatay.
Sinong tiga Marikina dito? Taas ang kamay. Alam niyo yung ospital, yung Amang? Yung sa may harap ng sports center? Oh, wala nang dinadalang doon. Wala nang dinadalang pasyente roon dahil kahit daw sa lubsob lang, putya nasa lubsob lang yung yung pasyente, putya namamatay doon. So, ang matindi, parang Senado daw. Yung parang Amang Rodriguez daw yung Senado. Pag may dinala daw sila, putya, patay ka agad daw dun. Di baka naman, speaker, puro kabubuhang batas yung mga ginagawa nyo. Baka yung batas na ginagawa nyo, puro para lang sa mga kabit nyo, ha? Ay, Bright, nari may ganyang ospital din sa Cavite. Matindi yung sa Marikina. Oh, sabi ko nga sa'yo, di ba? Si BF nung nabagok, nalaglag si BF, si Bayani Fernando. Ang dami ospital sa Maynila. Merong Marikina Valley, may Amang. Putya, tinakbo pa nila sa St. Luke's. Doon namatay, hindi nila tinakbo sa ospital nila. De, totoo yun, totoo yun. Oh, sino mga taga Marikina magpapatunay dyan? Oh, may ospital dyan sa kanila. Natapilok lang, putya, pinutulan ng paa. Oh, akala nyo nagbibiro ako, ah. And I believe it has never been the intention of the Philippine Constitution to arrogate unto a few senators the veto power, particularly a veto power to stop any discussion. Ah, kaya pala. So alam na natin, lumabas na sa bibig ni Speaker na kaya niya ginagawa ito. It's because power tripper ang Senado. Oo, power tripper ang Senado. Kasi meron silang veto power. So marami silang mga ipinapasa doon na namamatay na. Wala man lang daw certificate of death certificate. Basta bigla na lang nila nililibing. Humihinga pa, nililibing na daw nila sa Senado. Oh, kita mo si Adrian Mix. O, taga Marikina yan. O, totoo. O, di ba? Ayaw nyo maniwala eh. Oo, yung ano nga eh, nagnana lang yung ingron nung isang hinatid doon sa Marikina sa Amang Rodriguez eh. Pinutulan ng hanggang dito sa sa braso eh. Oh, so yun ang kaya naman pala gustong kaya delikado talaga itong People's Initiative na ito. Because coming from the horse's mouth, ayaw nila yung ginagawa ng Senate na ang dami naming pinapasa sa Congress nang namamatay sa kanila. Tapos meron silang veto power kaya gusto nitong mga congressman talaga na single voting na sa lahat ng bagay. Pero hindi, actually yung single voting para lang yan sa mga saligang batas na babaguhin. Oh, may pa rin, may Senate at Congress pa rin. Kaya lang, ang punto is kapag dahil nga batas yan na ang Senate ay ganito, pwede nga lusawin ng Congress yung Senate dahil nga joint voting na sila. Oh, kaya naman pala pare-parehas kayong mga power tripper. Ang senador, power tripper. Hindi daw nagtatrabaho. Tapos ang Congress, power grabber. Oh, sige, play. Grabe tong awayan ng Senado at saka ng Congress. Talagang putya, parang Hinebra at saka Alaska. Alam nyo, di ba, yung barangay Hinebra at saka yung Alaska, mortal na magkaaway yan. Mga bossing, nagsusuntukan. Pati yung mga yung mga nanonood sa Araneta Coliseum On charter amendments. Sinulatan din ni Romualdez kahapon si Senate President Juan Miguel Zubiri para ulitin ang suporta ng Kamara sa bersyon ng Senado sa resolution of both Houses 6. Just to assure him to assuage any hurt feelings that they have. Sobrang bastos nito, no? Ito yung sobrang matapobre, no? Alam mo yung mga kontrabida sa pelikula? O, nakakapanood kayo ng kontrabida. Sila Subas Herrero. Yung, alam mo yun, yung anak nila pinakulong ni Bong Revilla, no? O yan, ni Philip Salvador. Tapos biglang darating to si Subas Herrero. Ilalabas yung anak niya. Tapos pupunta kay Philip Salvador.
Pasalamat ka. Nandito ka sa presinto kung wala ka sa presinto. Gaganon yun eh, di ba? Tapos yung anak niya, nagsasalita pa yun. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na bago tumilaok ang manok, makakalabas na ako dito? Hindi ba ito, ganito to, si Subas. Kaya ang pangalan nito, si Subas Balasubas. Ganyan ang ano niya, ang style niya. Yung alam mo yun, parang sobrang mata pobre. Grabe no, matindi. Hindi mo inabutan yung pelikula na yan, Hans Jia? Ano inabutan mo, Twilight? Oy, Hans Jia, baka magkalabasan tayo ng birth certificate dito, ha? Oh, arrogante. Sobrang arrogante. Sobrang arrogante. Tama yan, Jomar Biray. Mahusay talaga tong ano na to, matindi mga batikos niya sa magbablog to pagkatapos. Kasi hindi naman nanalo to eh, magbablogger na lang yan. I've been suffering because nakikita mo medyo na ano yung senador eh. Kung ano ang mga sinasabi. Pero huwag na natin patulan. Gago. Ang dami mo sinabi, tapos sabihin mo wag patulan. Matapos mo sabihin na lahat ng panukalang batas namamatay sa kanila, mga tamad sila. Huwag patulan. Ang klase Antindi mo, Martin. O sabi ko nga sa inyo, matigas ang mukha nito, tapos arrogante, ano pa? Kontrabidang ko, ayan tama, ito isa pa to, bully talaga. Bully. Oh, sige, diretso. Pero for the first time, ngayon ko lang nalaman na sobrang lakas pala ng Congress at ang Congress can bully Senate. Ngayon ko lang nalaman. Nabuksan din ang aking isip pagdating dyan. Kaya importante ang Speaker of the House. Kailangan kilatisin natin yung Speaker of the House kasi malaking gulo pala talaga kapag yung Speaker of the House arrogante. Kasi ang Pilipino, ang iniisip nila sa Speaker of the House, parang ay sa congressman, 3 years lang yung mga yan eh. Ano lang yan? District lang yan eh. District lang naman yan. Mas malakas ang Senate dyan kasi ang Senate buong Pilipinas eh. May ganun eh. Pero hindi natin naintindihan na magkakaparehas po sila ng kapangyarihan sa Pilipinas. At dahil nga ang politika sa Pilipinas is numbers game, mas marami ang Congress, bagamat mas maikli yung kanilang termino, mas malakas sila in terms of voting power. Kaya kailangan mga bossing, yung mga congressman na itinatalaga ninyo, karapat-dapat din. Kasi anytime, isa sa mga yan, pwedeng maging Speaker of the House. Idiniin ng Speaker na ang People's Initiative ay isa sa 3 paraang nakasaad sa konstitusyon para maamyendahan ang konstitusyon. Wala raw nakalagay roon na may kapangyarihan ng 24 na senador na kontrahin ang gusto ng taong bayan. Imbes daw na kung ano-anong multo sa tsatsa ang nakikita ng Senado, ang tutukan na lang daw nila ay ang pagpapasa ng mga batas. Tutukan na lang yung trabaho nila. Ating inano tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Ay, grabe Congress. Mga Senate, ayusin nyo kasi. Puro kayo Facebook, social media, Facebook Live. Tapos na pala yung sa Congress, kayo na lang ang inaantay eh. Mig Zubiri, wala ka pala eh. Wala ka pala, Mig Zubiri, takot ka pala eh. Hawakan mo nga sa tenga to. Ang laki ng tenga nito. Kahit nakapikit ka, kaya mong hawakan to. Wala pala itong mga senador, panis. Dugay. Siya tinawanan pa. Hoy, Senate, tinan nyo. Tinan nyo yung mukha ni... Sino kayang gagawa ng meme nito? Tinawanan ka pa kayo, Robin Padilla. Bato, Bongo, 2 Cayetano, 2 Estrada, Loren Legarda, Grace Po, Binay, 2 Bilyar, Lito Lapid, Robby Padilla.
Oh, si Migsubiri, lahat kayo dyan. Tingnan nyo, pinagtawanan kayo ni ni soon to be president. Risa Ontiveros, wag na yun. Mama Silvi yun eh. Oo, Diyos ko po, nakakahiya. Senate ang ginagawa sa inyo ng pambababoy nito ni Congressman. Ako natin eh. Kadugay. Wala. Ano sabi? Dugay? Anong ibig sabihin nun ng mga Bisaya? Dugay. So ano katagal? Kasi di ba dugay na sa Manila, tonto paghihapon. O di ba? Ibig sabihin nun tagal na sa Manila, tanga-tanga pa. Oo. So yan, sabi niya kadugay. Oy, mga ka-senators. O kayo daw ay mga dugay. Grabe, no? Grabe si Speaker Romualdez. Oo. Ating inaano tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. Puta, nakawawa ang Senado, no? Pucha. Ay! Senate, pucha. Kumbaga, para kayong si Kaloy Roy. Parang si Busdada, ito si, speaker. Ginagawa kayong basahan. Dugay man, uy. Tonto man kayo dyan sa Senado. Dugay pa, sabi ni Wala kayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga... Wala kayong pakialam sa PI, mga PI nyo. Uy, ang tindi nitong binitawan ni Romualdez na to, ha? Ang tindi ng binitawan nito ni Romualdez. Uy, mga senador. Oh, Villanueva, maiyak-iyak ka pa dyan. Oh, wala kayong paki sa PI. Mga PI nyo. senador, trabahuin natin yung legislation. At sa sinabi ng kanyang pinsan si Senator Amy Marcos na si Romualdez umano ang nasa likod ng pamimigay ng 20 million pesos sa bawat legislative district para isulong ang People's Uy, dilaw. Pinklawan si Initiative. And that is baseless. Siguro, kausapin mo na siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. Wala ka pala eh. Wala ka naman pala eh, Amy. Marites ka lang pala eh. Nasabi ko, walang mangyayari sa Pilipinas pag ganito. Pucha, yung mga mambabatas natin nag-aaway, nag-aasaran. Ano kayo, mga vlogger kayo? Mga vlogger ba kayo dyan? Wala ka pala, Amy. Tumabingi na daw yung mukha mo, kakamarites mo. Kaya yung mukha ni Amy tabingi. Kasi kakaganon yun, ano sa dingding. Ano ba pinag-uusapan sa kabila? Oh, ciao, rambulan to. Battle of the Legislators. Sino ang magiging promoter? I'd like her to prove it, and she has the proper means and ways. She can go to whatever court or agency, the COMELEC. Let her prove it. Kasi maraming Oh, tama, Ninong Randel, para siyang si Hitler. Pucha, may dala. Hindi siya si Hitler, para siyang si Machete. Meron si Machete dalang itak, pinagtatatagpas niya yung mga senador. Ang iingay niyo mga senador, pucha. Kaya naman pala tahimik kayo nung nakaraan, ang tambak pala kayo ng trabaho. Walang hiya. Pucha, kinana sila ni speaker. marites nang lumalabas yan sa Senate. Tinanong din si Romualdez hinggil sa pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanilang relasyon. Oh, ito ha. Pucha, on the si Romualdez, kumbaga, in the zone. Tawag namin yan sa basketball, in the zone. Ibig sabihin, pucha, lahat ng tira niya pasok. Lahat ng tira niya pasok. Ngayon, tinanong sa kanya si BP Inday. BP Inday,
Anong masasabi niya doon sa sinabi ni BP Anday na ayaw ko na sa kanya, ayaw ko sa kanya? As my Vice President, as my Secretary of Education, she has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Kung nakikinig siya sa mga marites o kung kaninong senadora dyan, that's up to her. But, miski paano, may pinagsamahan din dati. Sa totoo lang po, namimiss ko siya kasi dati, marati kami magkasama. Ang bait. Ba't sa mga senador? Sa mga senador, hindi ka mabait. Bakit kay Inday, mabait ka? Ramdam mo, DDS, ano? Ramdam mo ang kapangyarihan ng mga Duterte supporter, ano? Alam mo, sa totoo lang, itong mga Duterte kasi ang hirap netong kalaban because ang kalaban mo, pag Duterte, putya lahat, buong Pilipino. Majority na mga Pilipino, kalaban mo. Pag may sinabi kang masama against Inday, sabi ko nga sa inyo dito sa channel ko, pag meron akong sinabing medyo batikos ng konti kay Inday, kahit matagal ko ng subscriber, inaaway ako dito eh. As in, ganun ang Duterte effect. Ganyan mga boss ang Duterte effect. Inaabangan lahat ng mga sasabihin nila. At kapag kinanti mo sila, sigurado ako galingan mo. Dahil yung balik nila sa'yo talaga naman times 1,000. So, Inday Sara, namimiss ka naman na pala ni Speaker of the House. Oo, ikaw naman, masyado ka naman. Si Marcos lang ang friend mo. Hindi, alam kasi nila to si Inday, nanununtok yan eh. Oo, baka yung, di ba nung nakaraan, hindi na siya pinansin. Baka yung susunod nun, pag pinansin niya na si Romualdez, masapok niya yun. Kita mo tinan mo, ganito katindi ang mga Duterte. Tirahin natin pa ilalim. Kasi pag kinana natin pa ilalim yung mga Duterte, hindi alam ng mga supporter nila yan. Na kinakana natin pa ilalim. Pagka sa media, kailangan mabait tayo sa mga Duterte. Yung mga senador, bayaan mo na. Wala rin namang silbi yung mga yan eh. Wala namang followings yan. Pero itong mga Duterte, pag tinanong tayo sa media, putya, kailangan mahal natin sila. Pero tirahin natin sila pa ilalim. Ganun ang ginagawa nila. Kaya dyan mo talaga malalaman how powerful and strong yung last name na Duterte. Antayin natin yung kay Pulong Pulong! Meron ka daw nakaw antayin namin yung iyong paliwanag. Hindi naman nakaw. Sinabi lang na finavor siya, binigyan siya ng pabor. 3 years naman pala yung 51 million. Tapos yung 51 million naman ni Pulong, pandemic pa. Tapos from 51 million na appropriations or budget, ibinaba ng 2 billion. From 51 billion to 2 billion, ano yun? 48 billion or 49 billion yung nawala, ganun? Ibig sabihin, pinuliti ka talaga. Okay lang siguro kung from 51 naging 20 o 30, maintindihan mo. Pero 2 billion, ano magagawa ng 2 billion? Ayan, yung mga susunod nating aabangan na mga sagutan.